At nandito na naman ako. Ang totoo, nandito ko sa naik ng Abril. At namigay tayo ng ayuda ng panahon na yun. Tapos, ang nangyari, eto nga, nabalitaan ko na lumaki ang tubig at marami ng baha sa Baybay Dagat. Dahil hinila ng Typhoon Egay at ng Pampos, itong habagat. Kaya nagulat naman ako kung bakit naman yung klase ng bagyo na mula sa Ilocos Norte, Cagayan, sa kadulot-duluhan ng Kapulungan, umabot hanggang sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pati pa naman yung Cavite na dali. Nakakagulat. Pero eto nga, nakakalugmok kasi ang pagkaintindi ko sa naik, laging rice granary of Cavite. Maraming isda, maraming fishery, maraming pagkain, maraming palay, maraming bigas, ang dahil rice mill, masagana. Abay, ngayon humihingi pa ng rice relief. Kaya napakasama nitong panahon natin, kailangan paghandaan talaga. Kaya eto nga, nabalitaan ko lang kasi dito na yung fisher folk affected nasa 2,000 damages to agriculture. Grabe, kaya pala mamimigay tayo ng bigas. Nasa higit na 10 million and counting. Ang malapit dito sa bigas, ang problema natin, sinabi natin 10 magkakaroon ng El Nino. Di ba nag-anunsyon 3rd week of July, El Nino. Wala ng ulan, wala ng tubig, mag-early planting kayo. Nako, hindi naman natin alam, early bagyo din. Kaya eto ang ating nasabi, napakasakit. Pero hindi ka tatanda pag gusto mo yung ginagawa mo. So, yun, ikot lang ng ikot. Ang totoo, nag-umpisa kasi ako sa barangay. Tapos, ang tagal kong gobernador. So, sanay ako sa lokal. Ang totoo, naiinip ako sa Senate. Kaya tumakas lang ako ngayon. Tumakas ako. May session po kami Mamaya may session. Okay, Ma'am, October, natuloy na po ang barangayan na SK election. At alam namin may mga mauunang 14 municipalities dito, Manila, Legazpi, and Cebu. No? Sa tingin niyo, Ma'am, assure natin na walang mangyayaring dayaan or may iraraos ng maayos ang barangayan SK election ito. Sabi nga sa Pilipinas, dalawa lang naman ang kandidato, di ba? Yung nananalo at yung nadadaya. Kaya parating may akusasyon na dayaan. Pero siyempre, iba kasi itong election na to, hindi siya automated. Kapag barangay and SK election, manual po yan. Kaya makikita natin ang bilangan sa presinto at medyo matagal. Pero ganun pa man, kung minsan mas panatag ang kalooban ng tao, di ba, pag nakikita. Tapos nagtatara yung ating mga teacher. Kaya parang natutuwa tayo pag nanonood ng ganun. At kung paano, yung una, yung pag-register, di ba nagka-problema kasi maraming peke sa iba't ibang barangay. So pinagsabihan na yung COMELEC, dahil ako yung chairman ng electoral reform kahapon, nag-meeting kami sa Senado. Ako yung chairman ng electoral reform sa Senate. At nag-usap-usap kami na hanggang maaari talagang ayusin yung mga listahan. Pero sinasabi ko pa rin sa mga kapitan at sa ating mga opisyal, tignan nila yung listahan kasi marami napasok na bago. So, unawain natin yun at alamin natin na bago lahat yung mga presinto natin kasi importante para hindi magulo at mabilis dahil manual na. Tingin niyo, Ma'am, ang sinasabi ko sana noon na dalawang bagay, yung unang-una yung barangay, kung maaari habaan na lang yung kanilang term. Dahil wala na kaming ginawa sa legislatura, kundi i-extend yung term nila. Nag-average mula nung nagkaroon ng mga eleksyon sa barangay, nag-average ng 5+ years. Dahil saka i-extend. Kung ganun din lang, di mabuti na, i-establish na sa 6 years ang taon na susunod sa presidential election para maplano ng maigi ng mga barangay. Nakita natin, binabagsak ng pamahalaan, binabagsak ng opisyal, halos lahat ng trabaho sa barangay. Ang dahil-dahil, lalo na ng COVID, kawawa naman yung mga kapitan, wala namang ganun kadaming resources, pagkatapos yung iba nakasuhan pa, yung iba na-aresto pa. So, sa tingin ko, importante talaga na
bigyan ng halaga ang barangay. At isa pa, yung sa SK naman, parang dapat yata iisa na lang yung kinatawan sa konseho. Kasi hindi mabubuo yung federasyon at yung council sa barangay level, yung 7, parang hindi na kukumpleto. At saka pag extend naman ang extend, overage na, hindi na nandun nag-aaral, wala na ron, trabaho na sa ibang lugar, o nakasukat sa malayo. So, I think kailangan i-review talaga yung SK. With less than 90 days to go, ma'am, tingin nyo gaano tayo kahanda, gaano kahanda ang gobyerno, gaano kahanda ang mga barangay sa eleksyon na to? Palagay ko, handang-handa na sila. They've been waiting since 2019. At last year pa, na-imprenta na yung ibang balota. So I think they're quite ready. Inihayag po ng grupo ng mga magsasaka ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na tataas po ang presyo ng bigas ng 4 na piso. Ngayon po, yung kada kilo hanggang sa kalagitnang Setyembre, bababa daw po ito kapag oras na ng anihan. Ano po ang inyong masabi rito, ma'am? Ako ay kinakabahan sa supply natin ng bigas talaga. Kasi aminin na natin talagang ang sama ng panahon kahit maghabol pa ng second planting, alam natin na talagang namimiligro dahil marami ng tanim sa malalaking at malawakang mga bukid ng Region 1, Ilocandia, Region 2, napakalaki, yung Isabela. Region 3, talagang nadali Nueva Ecija, number 1 yan, di ba? So, kung ikukumpuni lahat yan, pati yung Cordillera, nawasak talaga lahat ng tanim, aabot yan ng halos 36% ng total rice supply ng Pilipinas. Hindi naman natin masasabi na sira lahat, pero nanganganib lahat. Yun nga ang kinakabahan ko na isipin nyo, dito sa Naik Rice Granary, namimigay tayo ng libreng bigas. Talagang masama ang kalagayan. Kaya eto, ngayon pa lang, worldwide, nagkakaroon na talaga ng shortage ng bigas, umaapak na ng 40 piso, pati imported. Na dati-dati, talagang mura yan. Abay, nasa 34, 40, ang taas-taas talaga ng presyo. Kaya hirap talaga tayo. And yung mga farmers natin, hirap rin sa inputs dahil yung abono, nagsitaasa naman ng labis-labis. Ang urea nasa 2.5 noon, bumaba ng konti, nag 1.8 pero mataas pa rin, mabigat pa rin. At maliban doon, yung crudo, yung diesel. Kaya hirap din yung mga nagtatanim. Pero we're hoping that they can catch up with the early maturing varieties of rice. Tingnan natin. Yung mais, wasak na talaga. Hanggang November yan, wala akong magagawa. So, namang problema mo, natatakot sa ulit. Sabi nila, wala daw problema sa supply. Ako medyo may duda dyan. Yeah, yes, ma'am. Thank you very much. Ang mabigat dyan, pati yung mga magsasaka, hindi nagsasabi ng totoo. Ibig ko sabihin sa amin, kinukumpli nila Sabi ko, asan na yung agricultural damage? Magkano talaga yung nasira? Walang nagsasalita. Sabi ko, ano ba? Ba't hindi kayo nagtatapat? Ang sabi sa akin, pag sinabi namin kung ilan yung nawasa, yan din ang gagamitin para mag-import na sangkatutak. Yun, ang panawagan natin, na huwag naman sana. Bali, sa mga sitwasyon po natin ngayon na nagdaan po tayo sa mga maraming kalamidad at maraming mga nasirang mga agricultural products po natin, lalo na po sa Region 1, 2, and 3. At hanggang ngayon nga po ay hindi pa po nasusolusyonan yung baha doon. Po. So, sa inyong mga senator, bali yung food security po ng ating mga farmers, bali ano po yung side po ng ating sa inyo po, sa opisina niyo po, para po sa pag-support po sa kanila? Sa ngayon, ang unang hinahabol namin talaga yung matrikula, yung pang-matrikula. Kaya namimigay muna kami ng pang-matrikula, konting tulong dahil bubukas na yung eskwelahan. Alam natin na ilang linggo na lamang. At yung mga eskwelahan din, medyo nalipad yung mga atip, nasira yung iba't ibang
poste at classroom, kaya aayusin natin yon. Tapos bigyan ng konting tulong sa pangmatrikula kasi natataranta mga pamilya kapag hindi nakapag-aaral yung mga bata. At the same time, kinukulit natin ang agriculture na mag-produce na ng mga, yun nga, nabanggit ko kanina, yung early maturing varieties ng bigas at yung short term na mga gulay. Alam niyo yung mga kilala na natin, mga Chinese kangkong, kahit pa paano 10 araw may naaani at saka nabebenta pa sa restaurant. At the same time, meron rin pong mga tinatawag sa wet planting. Yung wet planting, dahil may varieties na ng talong, repolyo, kalabasa, na pwede namang wet planting, ipapasingit na lang, palusot na lang natin yon. And finally, siguro yung kabutihan na lamang nito, ipunin na lang yung ulan. Ibig ko sabihin, pinagsabihan na tayo na hanggang Marso sa susunod na taon, magkakaroon ng El Nino. So kulang talaga yung tubig. Pero palibasa may bagyo at nahihila pa yung hagaba, yung ating mga reservoir, yung mga dam, yung mga SWIP, yung SFR, lahat yan, linisin na natin. May batas na inuobliga lahat ng barangay na may impounding, may imbakan ng tubig. Kaya lang, medyo na-deteriorate na, hindi na malinis, hindi na maayos. Isaayos natin lahat para ma-maximize at mag-rain harvest tayo. Para at least may silbi lahat ng tubig na yan. Thank you very much. Okay, salamat sa lahat. At yun nga, ano pa ba yung isa? Yung tinatanong nila sa Maynila, yung sa mga Chinese na nagpaputok ng water cannon sa Pilipino. I think pinatawag na yung ambassador at nananawagan tayo sa DFA at DND na kalampagin ang kanilang mga counterpart sa China para ipaliwanag anong nangyayari dyan. Alam natin, yung EEC ay isang lugar kung saan dumadaan lahat. May right of innocent passage. Pero hindi naman karapat-dapat na apilin yung mga Pilipinong gano'n. At alam naman natin, may karapatan naman tayo na dumaan talaga doon sa lugar na tinatanaw natin na atin, sila, kung may dispute, dapat bigaya naman ng kaunti. Yan ang usapan. Ba't nagkaganyan? Ang masakit dito, napakahina ng ating Coast Guard, ihahambing sa kanila at yun ang malupit. Hindi natin kinakaya kung minsan ipagtanggol. Pero dapat talagang ipaalam natin na hindi po pwede yan. Hindi mabubuli-buli ang Pilipino kahit pa paano. Okay, muli maraming salamat sa Senator Amy Mark.